Dito tayo, mga kababayan. Sunod, nandyan pa si Harry Roque, isang abogado. Yung nga lang, pugante. Dito tayo, mga kababayan. Sunod natin pag-uusapan dito kay Joel Villanueva. Nako, eto na. Ang sunod natin pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol kay Joel Villanueva. Ano nga ba itong kay Joel Villanueva? Mga kababayan, pinagpilitan ni GIL, no, ni Jesus is Love, di umano. Andyan pa si Marcoleta, abogado din yan. Putang ina, kung gusto nyo talaga makulong si Romualdez at masangkot sa flood control, kadaming abogadong DDS. Magpatulong kayo. Yun lang. Nandyan pa si Sara, di ba abogado si Sara? Kaso nga, hindi marunong mag-English. Putang ina, kakahiya. So ito pa, mga kababayan. Ito na. Ito yung ating pag-uusapan. Si Joel Villanueva, mga kababayan, laging iginiit at pinipilit na hindi siya sangkot. Hindi siya sangkot sa flood control anomaly. Di ba? Hindi daw siya sangkot sa flood control anomaly. Ang problema lang, mga kababayan, wala nga talaga sa flood control kasi nandun sa multipurpose building. Wala sa flood control anomaly ang kaso ni Joel. Kasi bakit? Nandun sa multipurpose building. Kaya lagi niyang sinasabi, mga ka-GIL, hindi tayo kasama. Wala tayong proyektong flood control. Wala naman talaga. Diba? Kasi nandun sa multipurpose building. Mercy, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Eto, mga kababayan, mismong si UC Claire Castro, nabisto ang laging sinasabi ni Joel Villanueva, wala akong kinalaman dyan sa flood control. Kaya ang lakas ng loob ni Bongo, o ni Bato, magsabi na, kung sangkot man si Joel Villanueva dyan, si Senator Joel, right here, right now, mag-resign ako. Sabi niya, sa flood control. Wala po sa flood control ang kinasangkutan ni Joel. Ang kinasangkutan ni Joel ay nasa multipurpose building na mga building pero parang nasa Biringan ata tinayo. Bakit ko nasabing nasa Biringan tinayo? Kasi hindi mo makikita. Na-booking ni UC Claire Castro. Nung himay ni UC Claire, nasa multipurpose building pala ang mga project niya, wala sa flood control. Yun nga lang sa Biringan tinayo. Bakit? Hindi makikita yung mga multipurpose building. Eto pakinggan ninyo mga kababayan. Biglang napunta na sa Malacanang ang problema. Ano? Sino ba nakatanggap ng 150 million? Diba? Dininay niya na ba yung 150 million? Hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong invento, wala. Oo nga, kasi ang hinihingi mo, multipurpose building. At tanong natin, nasa yung multipurpose building? Diba? Hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kasi bakit? Kasi bakit, mga kababayan? Nandun kasi sa multipurpose building. Ang tanong ngayon, nasaan yung multipurpose building? Biglang napunta na sa Malacanang ang problema? Ano? Sino ba nakatanggap ng 150 million? Diba? Dininay niya na ba yung 150 million? Hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong invento, wala. Oo nga, kasi ang hinihingi mo, multipurpose building. At tanong natin, nasa yung multipurpose building? Kasi may 600 million na ibinaba eh. Wala, di ba? Wala kang flood control kasi sabi nga ni Henry Alcantara, supposed to be for the multipurpose building yun na nire-request niya kay Secretary Bunuan. Okay? Secretary, okay. Eto, multipurpose building. Binabaan ka ng 600,000, ay 600 million. Naghanap ka ba kung nasa yung multipurpose building? Ba? Wala eh. Kasi wala. Diba? Binabaan lang. Pero nilagay sa flood control projects. Paulit-ulit sabi member ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Hindi naman pala. Hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Mabago-bago na po ang storya. Comfort me through all the pain that lies. Diba? Ngayon,
Sabi niya, kaya lagi niyang inulit-ulit, nalinlang ang mga taga-GIL. Lahat ng mga nanonood noon habang anniversary yun naka-microphone siya. Kahit paulit-ulit nilang lahat, wala tayong flood control project. Kahit anong gawin nilang pagbintang, wala tayong ganyan. Wala ka talagang flood control project. Kasi multipurpose building ang hiningi mo multipurpose building. Pero ang budget ng multipurpose building na hiningi mo kay Bunuan, galing sa flood control na instead ilagay dun sa dike para hindi pumasok ang tubig pag nag-high tide, low tide at nagbaha ang Bulacan, nawala kasi nandun sa multipurpose building. Ngayon ang tanong, nasaan ang multipurpose building? Hindi naman siguro magsisinungaling si Henry Alcantara. Ito, Henry Alcantara. To Joel Villanueva. Mga kababayan, makita nyo naman to hindi naman po pwedeng magsinungaling to. Bagong tulay ng Bukawi! Mabuhay! Salamat po! Dito sa dakilang bayan ng Bukawi. Ano, magkasama sila Hindi lang po bilang district engineer ang accomplishment po na ito. Bilang isang taga-Bukawi po, ito ay napakalaking bagay sa akin. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa... Kita nyo? Anong sabi? Ni Henry Alcantara? Humingi si Joel Villanueva ng 1.5 billion. 1.5 billion. Multipurpose building. Pero ang naibigay lang ni Henry Alcantara sa kanya, 600 million. Pero saan kinuha ang 600 million? Galing sa mga flood control. Kaya kung tanongin ninyo ngayon, sangkot ba si Joel sa flood control? Hindi. Pero pag tinanong mo, sa multipurpose building, oo. Diba? Bakit sisigaw ka ng sigaw? Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po, ito na pagbigyan. Kaya Sir Edwin Alip, gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent may halaga na 150 million. Kita ninyo? Wala talaga siyang flood control project. Kasi yung dapat na flood control project na ipapatayo, kinuha ang pondo, nilagay kay Joel. Hindi kaya kasi ganito. Halimbawa, yung project ni Henry Alcantara, 100 flood control yan. 100 flood control na nagkakahalaga ng 1 billion. 1 billion 100 ka flood control project sa Bulacan. Ngayon, ang hingi ni Joel Villanueva kay Henry Alcantara together with Bunuan, 1.5 billion para sa multipurpose building. Ngayon, itong si Henry Alcantara, pati si Bunuan, na sekretary ng DPWH, nahihirapan sila maghanap. Saan natin kukunin itong 1.5 billion na hiningi ni Joel Villanueva? Inaka-budget to sa 100 ka flood control. Kaya ngayon, sa 100 ka flood control, tinanggal yung 50. Example lang yan example. Tinanggal yung 50 na lang natira. Kaya yung parte ng Bulacan, yung iba binaha, yung kabila hindi. Kasi bakit? Yung 50 ka flood control nandun sa kabila ng parte ng Bulacan. Yung 50 ka flood control nawala. Kaya sila binaha. Kahit sabihin mong yung 50 ka flood control ay na-cover, yung kalahati hindi na-cover, binaha pa rin sila. Tapos sa 50 ka flood control, minsan dyan nakatayo haligi lang.
Minsan dyan, hindi pa nakatayo yung iba. Sa 100 ka flood control, budget yan 1 billion. So ngayon, instead na itayo yung 100, kinuha yung kalahati, binigay kay Joel Villanueva 600 million. Ngayon, yung 100, 50 na lang. Sa 50 na yan, 25 dyan ghost. Yung 25 lang totoo. Nalagyan ng 25, nawala ang 75. Nung lumakas ang tubig, yung binagyo, binaha pa rin sila. 'Di ba? So walang kwenta. Ngayon, sinong sisihin ninyo? Yung nagawa ng flood control o yung nag-cut ng budget pala sa flood control na punta sa multipurpose building? Si Joel Villanueva pa rin ang sama sa taga Bulacan. Kasi instead na itayo ng flood control yon, kinat yung 50 ka ba flood control kaysa ibigay doon sa multipurpose building. Yung 50, ninakawan pa ni Henry Alcantara at ni Bunuan, 25 na lang. Binagyo ng sunod-sunod. Do you think yung 25 ka flood control kayang isalba yung 100 ka butas? Biruin nyo, 100 ka butas yan. 25 lang natira. Yung 25 ghost. Yapos yung 50 na punta sa multipurpose. Uunahin mo yung building kung lulunupin ka rin naman. Diba? Uunahin mo yung building. Tapos lulunupin ka rin din naman. Kita ninyo? Anong sabi ni Henry Alcantara? Ayan ulitin ko 50 million na proponin. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na at kung saan susumahin na 25% na proponin may halaga na 150 million. Kaya tinawag siyang unprogram project ni Joel. Kasi bakit? Hindi po yan nakaprogram sa gobyerno. Sila lang ang gumawa ng programang yun. Na instead gawing flood control, cancel ang flood control, ginawang multipurpose building. Ang tanong, nasaan yung multipurpose building? Ayan na ang tanong ngayon. Kaya wala siyang flood control kasi ginawang building. Ang tanong ngayon, nasaan ang building? Nasaan ang flood control? Diba? 100 ka flood control, example, 100 ka flood control, hindi na babahain ang Bulacan, hindi na makakapasok ang tubig. Kahit tumaas ang mag-high tide or magbagyo, hindi na makakaakyat ang tubig, hindi na makakaranas ng baha ang Bulacan. Ngayon, paano hindi makakaranas ng baha sa 100 ka budget, 50 kinuha, ginawang multipurpose na, nandun sa Biringa nakatayo kasi hindi makikita, tapos yung 50 ninakawan pa ni Henry Alcantara at ni Bunuan, so 25 na lang. So do you think yung 25 mabubulok din yan? Bakit? Kasi yung 25 ka nakatayo, lalamunin din ng tubig yun. Pag lalamunin ng tubig doon, walang kwenta yung 25. Kaya ngayon ang tanong, sabi ni PBBM, wala silang Merry Christmas. Mismo si Yussi Claire Castro, nakabisto. Walang flood control si Joel Villanueva, pero merong multipurpose building. Ang tanong ngayon, nasaan yung 600 million? Na multipurpose building na instead of 1.5 billion, 600 million na lang. Diba? Instead of 1.5 billion, 600 million na lang. Ang tanong, nasaan yung 600 million? Nasaan yung multipurpose building? Alam nyo na. Nasa kamay ni Angelita. Diba? Ito pa, mga kababayan.